inyong lahat mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family, Leslie and Lady B. Orgasan, James Tom Malinaw and Rodriguez family, Chloe Panlilio and family, gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Edilberto, Antonio Basig, Jervis, Rogelio Jr. at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, higit lalo yaong walang nakakaalala. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father James Bumangabang, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manunubos na pagligtas natin. Tuwiring mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo darating. Simula ang manunang una na ang tao'y nalulog sa lahat. Pinangako ang Birhen ay magdilihim, ang sanggol niya'y maaruin. Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manunubos na kapalitas natin. Tuwiring mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manunubos na kapalitas natin. Tuwiring mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birhen Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang may mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama namin makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Iminumungkahi ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David. At sa kanyang angkan magmumula ang Mesiyas, ang maghahari at tutubos sa Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad doong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, iyaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalan niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang planong pagliligtas ng Panginoon na nakakubli sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Hesukristo. Ito ay ibinunyag hindi lamang sa hinirang na bayan, kundi pati na rin sa mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo,
na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos na walang hanggan. Diyos ay nanaghayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng yan ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinatawagan po ang mga family sponsors para sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento na sila Emil and Jeneline and family, Pareño family, Mr. and Mrs. Marlon Gramatica and family, Mrs. Henya Basig and family. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa mga linggo ng aming paghihintay, Ikaw ay lagi naming kadaupang puso. May saya sa aming puso ngayon, lubos naming naunawaan kung bakit dumating ka at kung bakit dapat kami maghintay para sa susunod mong pagbabalik. Tanda ng aming pasasalamat, kami ay nangangako mamumuhay ayon sa kagustuhan mo para sa amin. Tatanggapin namin ang isa't isa tulad ng pagtanggap mo sa amin. Hindi kami magiging pabigat sa aming kasambahay, bagkus magmamahalan kami tulad ng pagmamahal mo sa amin. Pagsunod at paggalang ang manatili sa aming mga puso tulad ng sa hindi namin hahayaang magkaroon sa aming pamilya ng balakid tungo sa isang Kristiyanong samahan na puno ng pag-aaruga, pagtutulungan, pagdadamayan at pagmamahalan. Pahintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang aming tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, lalong-lalo na sila Emiel at Jeneline at pamilya, Pareño family, Mr. and Mrs. Marlon Gramatica at pamilya, Mrs. Henya Basig at pamilya. Lobin mong pamayanihan ng tapat na pagmamahala ng aming tahanan at maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang. Amen.
Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumainyo ang Panginoon. Nagkugulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapapangyari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po ang ating ginawang paghahanda para po sa hinihintay nating kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Mula noong unang linggo ng Adbyento hanggang ngayon na nasa ika-4 na tayo ng linggo at huling araw ng Adbyento, ano po ba ang masasabi natin sa ating paghahanda? Ready na ba tayo bukas? Ready na po ba? Mga regalo natin, natanggap na natin. Mga 13-month pay, ubus na. Di ba? Pero kahit ubus na, natanggap natin ang ibang mga regalo natin, masaya pa rin po ang buhay natin. Yon ang pinakamahalaga sa atin, dahil ang Pasko hindi lamang nakasalalay ang ating kapayapaan, ang ating pagmamahalan, ang galak at ang pag-asa na ating tinatamasa sa mga bagay-bagay na ating makikita at hinihintay sa mundong ito. Ngunit ang pag-asa, ang kagalakan, ang pag-ibig at ang kapayapaan ay makikita at mararanasan
sa pagtanggap natin kay Kristo na ating hinihintay ngayong Pasko. Ito po ang ating ibanghelyo ngayon kung saan ang ating Inang Maria ay tinanggap ang hamon ng Diyos para maging daluyan ng kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagkatao ni Kristo Jesus. Ang dilim sa sanlibutan ay maaaninag na natin dahil kay Maria. Pagkatapos niyang maintindihan ang sinabi ng anghel sa kanya na siya bakos ay dalaga, wala siyang karelasyon na lalaki, ay manganganak sa isang lalaki na tatawaging Emmanuel, tatawaging Jesus, tatawaging anak ng Diyos. Pagkatapos niyang maintindihan, ang kanyang sinambit ay, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Kaya po tayo ay magpapasalamat at nagpapasalamat sa ating Inang Maria dahil sa Kanya nangyari ang lahat. Lalong-lalo na ang ating Panginoong Hesukristo, pumarito siya para ilawan ang madilim na mundo, madilim na mga pagkatao o kaya pamumuhay ng mga tao. Ito ay ating bigyang pansin. Ang sinabi ng ating Inang Maria, ang kanyang sagot sa anghel, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Una po na ating bigyan ng pansin o kaya matutunan sa sinabi ng anghel, ay sinabi ni Maria sa anghel, ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Maria, pagkatapos niya maintindihan lahat, at inihanda niya ang kanyang sarili, bagamat siya ay batang-bata pa lamang, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kanyang ibinigay. At ito ay kanyang isinabuhay. Hindi lamang niya sinabi sa kanyang puso at isipan na sumunod siya sa kalooban ng Diyos, ngunit ginawa niya ito. Tayo po, sa panahon natin ngayon, tayo po ay inaanyayahan din ng ating Panginoong Hesus na sumunod sa kanyang kalooban. Pero paano po ba natin malaman? Ay paano po ba tayo susunod sa kanyang kalooban kung hindi natin alam ang kanyang kalooban para sa atin? Sana bigyan natin ang ating mga sarili ng puwang para po maintindihan natin at marinig natin ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magpapasko na bukas, sana alam na natin at narinig na natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Pangalawa po, isa sa mabuting asal na isang tao ay ang kababaang loob. Sa pagtanggap ni Maria sa hamon na magiging ina ay pagpapakita ng kababaang loob. Tinanggap niya ang kanyang pagkatao kahit siya ay ang kanyang isip ay siya ay tao lamang. Ngunit nung siya ay pinili ng Diyos, isinurrender niya ang kanyang buong pagkatao. Ito din po ay hamon sa atin lahat ngayon, lalong-lalo na ang mga mag-asawa. Kung tinanggap ninyo ang bawat isa bilang kabiyak ninyo, sana ang pagsabi ninyo at pagbigay ninyo ng inyong mga sarili ay total commitment. Wala pong alinlangan. Bagamat walang perpektong relationship, ang maganda po na ating gagawin ay kung papaano po natin gawing maayos ang ating pagsasamahan.
Katulad ni Maria, na pagbigay niya ng kanyang sarili bilang ina, ganun din po dapat ang ating gagawin. Magpakatatay tayo sa ating mga anak, magpakananay tayo sa ating mga anak, at sa mga mag-asawa, magpakaasawa kayo sa inyong mga kabiyak. Ito ay hamon para mapukaw muli ang ating mga natutulog na kalamnan. Sana ang Pasko maging isang instrumento para ang mga nanganganib ng masira ang kanilang relationship bilang mag-asawa, maging inspirasyon natin ang mag-asawang si Jose at Maria. Pangatlo po, mga kapatid, ang tiwala sa Diyos. Si Maria, habang naintindihan niya ang sinabi ng anghel sa kanya, nagtiwala siya sa Diyos. Yun din po ang hamon sa atin, na bagamat ang daming mga hamon na dumadating sa buhay natin, ang daming mga baku-bako na daanan, ang daming mga pagkakataon kung bakit tayo nahuhulog. Ang tiwala natin sa Diyos ay dapat ganun pa rin. Hindi dapat mabawasan, kundi mas lalong lumalalim para po ito ay magbigay daan para makita natin kung ano at papaano ang ating relationship sa Kanya. Minsan ang ating relationship sa Diyos ay hinahamon ng Diyos mismo. Kaya nasa atin kung papaano nating harapin ang hamon. Ang hamon ba ay maging instrumento para tayo ay mas mawiken bilang Kanyang mga anak, o kaya mas magiging source para tayo ay maging matatag, maging malakas bilang Kanyang mga anak. Sana ngayong Pasko, sa pamamagitan ng kapayapaan, pag-ibig, galak, at pag-asa na ating nakikita sa ating harapan na sinisimbolo ng ating mga kandila ng Adbyento, ito rin po ang ating matamasa. Si Kristo ang bigay ng Diyos sa atin, siya ang sentro ng ating Pasko. Siya ang ating tanggapin sa ating mga puso at sa ating mga buhay para ang kadiliman ng ating buhay ay maaaninag o kaya mailawan para maging isang kaaya-aya na handog natin sa Diyos. Ang mga buhay natin, ang handog natin sa Diyos ngayong Pasko. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa
mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na naayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok ng kanilang kinaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kalwalatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog, tayo pong lahat. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayong mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, namumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, si Jose na kanyang sposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kami makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiupo po sandali para sa ilang mga paalala. Mamayang gabi po ay gagawin na po ang Grand Raffle Draw para sa ating 2023 Raffle for Akos, kung saan ang inyong ticket ay maaaring manalo ng grand prize ng 50,000 pesos at ng ating mga prizes katulad ng first prize Condura 6.5 cubic feet refrigerator, second prize 43 inches Skyworth Smart TV at third prize Condura 7.5 kilogram automatic washing machine. At tayo po ay nagpapasalamat sa mga pamilyang sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento, ang pamilya nina Amiel and Jenaline, ang pamilya Pareño, ang pamilya Gramatica at ang pamilya Basig. Maraming salamat po at palakpakan po natin sila. At mamaya po sa mga magsisimba ng alas 8 para sa pagdiriwang ng Christmas Vigil, ang kulay po ng damit na ating isusuot ay kulay puti. At ang schedule natin na susunod sa alas 5 ng hapon, ang Misa Adviento at ang alas 8 ang Christmas Vigil. Bukas po, araw ng Lunes, sa araw ng Kapaskuhan, December 25, meron lamang po tayong dalawang misa, alas 8 ng umaga at alas 6 ng gabi. At sa darating naman po na bisperas ng bagong taon, tayo po ay merong misa rin sa umaga ng 6 a.m. at alas 8 ng umaga at sa hapon naman alas 5 ng hapon at sa alas 8 ang Solemnidad ni Maria, ang banal na ina ng Diyos. At sa New Year's din, sa Monday naman, January 1, ating ipagdiriwang pa rin ang Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. Meron tayong dalawang misa, alas 8 ng umaga at alas 6 ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at naghinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakirusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantipalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kasama ni Maria, humayo kayo at paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kami sa iyo maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan.